At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nakipamuhay sa atin. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. Amen. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Amen. Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit,
ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na naman ang kapistahan ng Poong Jesus. Ngayong taong 2020, ating 2021 ay hango din sa logo na ginagamit natin para sa ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Narito naman ang mga paliwanag at detalye na makikita sa ating logo. Ang araw ay sumisimbolo sa panibagong simula. Sa bawat paglubog, muling sumisikat ang araw. Hudyat ng panibagong simula, sumisimbolo rin sa pagkabuhay ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa ating lahat. Ang alon ay kumakatawan sa bawat pagsubok na ating kinakaharap. At sa bawat unos at hangin na umaampas sa mga buhay natin, laging naririyan si Jesus upang magpatigil at magpakalma sa atin. Ang kulay asul na ginamit ay nangangahulugan ng makapangyarihang pagpapagaling ni Jesus na sumisimbolo sa tubig na ginagamit din sa pagbinyag upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Ang galleon ship. Noong 1606, ang rebulto o imahin ng Poong Jesus Nazareno ay lulan ng isang barko mula sa Acapulco, Mexico, ay dumaong sa ating bansa. Tulad ng mga alagad na nakasakay sa bangka, ay nagpakilala sa kanila sa Jesus. Gayon din naman, nagpakilala si Jesus sa ating lahat. 500 taon na ang nakakalipas at magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay sa atin ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang iktus, isang hugis isda na ginamit noon bilang isang simbolo ng mga Kristiyano na hango sa salitang Griego. Inibigyang kahulugan nito ang salitang Jesucristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Ang kulay pula sa loob ng iktus ay sumisimbolo sa lahat ng Kristiyanong naging martir sa pagsunod kay Kristo. Hindi naman, sumisimbolo ito sa dugo na inialay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ang kulay pula ay simbolo rin ng apoy at ng banal na Espiritu Santo. Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ang siyang sentro ng ating logo. Walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Ang dahilan kung bakit tayo isang deboto, kung bakit tayo nagtitipon sa pagdiriwang na ito. Nagpapaalala ito sa lahat na ang Poong Jesus Nazareno ay lagi nating kasama sa bawat paglalakbay. Lalo pa sa panahon ngayon ng pandemya na ating kinakaharap. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Anumang alon at unos na ating kinakaharap, lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayong Translasyon 2021, asahan natin ang malaking pagbabago sa pamamaraan ng ating pagdiriwang dahil na rin sa pandemya dulot ng COVID-19. Hangad natin ang mas ligtas na pagdiriwang kung kaya't dapat nating isaalang-alang sa ating mga paghahandang gagawin ang mga protocols na ipapatupad ng Interagency Task Force. Patuloy tayong magdasal na mawala na ang virus na ito bago o kaya naman ay magkaroon na ng vaccine upang mas makapagdiwang tayo ng buong sigla sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno.
Hihingin namin ang inyong buong pakikiisa at malawak na pangunawa sa mga pagbabago ating mararanasan sa Translasyon 2021. Taglay ang ating buong pagtitiwala at pananampalataya, walang anumang virus ang makakapigil sa atin na magpasalamat, magpuri at magdiwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Antabayanan po ninyo ang mga susunod na mga gawain kung paano natin ipagdiriwang ang mahalagang araw ng January 9, Translasyon 2020. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Father Douglas Badong. Mabuhay po kayong lahat. Magkaroon nawa tayo ng mas mapayapa at ligtas na Translasyon 2021. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat At sumaiyo rin. sa ating paglalakbay sa kapanahunan ng pandemya bilang isang Kristiyanong komunidad. Nasa ika-33 linggo po tayo sa karaniwang panahon. Isang linggo bago ang konklusyon ng liturhikal na taon sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari, Cristo Rey. At ngayon din po ay linggo, ang pandaigdigang linggo para sa mga dukha. Patuloy po tayong nakikiisa sa pamamagitan ng panalangin para sa mga nasalanta, na apektuhan ng malalakas na bagyong Rolly at Ulysses. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko Sa sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibuntot sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw.
Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito, ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyong at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Buhay ay maluwalhati kung ika'y mabuti. Buhay ay maluwalhati kung ika'y mabuti. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magaling, tapat at mabuting alipin. Makihati ka sa aking kagalakan. Yan ang dapat nating marinig sa huling hukuman. Kaharap natin ang ating poong Senyor. Magaling, tapat at mabuting alipin, makihati ka
sa aking kagalakan. Ito pa naman ang linggo, preparasyon, bago ang solemnidad, dakilang kapistahan ng Kristong Hari, Viva Cristo Rey. Ano po ba ang kriteryon? Ano pa ang pamantayan ng pakikihati sa kagalakan? Kabutihan, katapatan. Maikling bersyon po ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. May Panginoon, tayo mga alipin, isa 5,000, isa 2,000, yung isa 1,000. Maikling bersyon. Ang una at ang pangalawa, simple lang. Panginoon, binigyan mo ako ng 5,000. Oh, ito pa ay 5,000. Maikli. Walang satsat. Yung pangalawa, binigyan mo ako ng 2,000. Ito pa, 2,000. Walang komentaryo. Yung pangatlo, marami pang palusot. Alam ko pong mahigpit na tao kayo. Umaani kayo kung saan kayo humahasik. Kaya tinago ko na lang. Ang dami pang sinabi. Palusot. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo ka sa akin. Masama at tamad na alipin. Una sa lahat, yung buhay na hiram, ang pag-iiral na pinagkalob sa atin, kailangan tumubo, kailangan may bunga, kailangan may prutas, may saysay ba? Nakaupo ka dyan, nakatayo tayo, humihinga tayo, naging makahulugan ba ang buhay natin bago tayo humarap sa Panginoon? Maging tapat po tayo sa ating sarili. Alam na naman natin ang sagot bago humarap sa Kanya. Ang magpaparusa sa atin ang ating mga ginawa o hindi ginawa. Mabunga. Mga taong tinulungan. Mga taong nakatanggap ng iyong generosidad. Mga gawain ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na nagpaliyab at nagpaalab at nagpalakas sa kanila, nagbigay ng inspirasyon upang mabuhay muli. Yan ang bunga. Hindi naman po ito pera. Ito po'y, Panginoon, salamat po sa ibinigay nyo. Ito po. O, hindi mapapangiti mo yung boss natin. Alam mo naman na, naku, takot ka, tatago ka na. Alam mo na, babagsak ka. Di ba? Alam na natin yan eh. Ngayon pa lang. Kaya una, mabunga. Ito po, yung mga, wala pong bago. Tapat at mabuti. Isama ko po yung dalawang pagbasa. Unang pagbasa natin sa Kawikaan. Ito po'y pampamilya. Kung sana po lahat ng asawa, lahat ng magulang, may ganito mga katangian. Di mas maganda sana ang ating relasyon sa loob ng tahanan. Di po ba? Magpapasko na sa susunod na buwan. Ano ang mga katangian ng isang mabuting asawa? Ang isang mabuting asawa, isang mabuting magulang. Una, may takot sa Diyos. Unang pagbasa ito, nagdadasal. Inaanyayahan sa lahat, magdasal tayo, magsimba tayo, maging malapit tayo sa Panginoon. Tumulong sa kapwa, bagamat may pamilya, may mga gastusin, babayaran, iniisip pa rin yung iba. Binibilang ang biyaya, kawawa naman itong pamilya nito, sobra naman, tumulong tayo. At matyaga, gumagawa. Gumagawa dahil
Mahal niya ang kanyang asawa, mahal niya ang kanyang pamilya. Yan po yung kawikaan. Ito po mga katangian. Ebanghelyo, tapat, mabuti. Kawikaan, may takot sa Diyos, tumutulong sa kapwa, matyaga. Sa ating pangalawang pagbasa naman sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, hindi naman birtud, hindi naman magandang asal, hindi naman magandang ugali. Ito lang ay disposisyon. Sabi ni San Pablo, ang buhay natin, isang idlap. Mabibigla ka na lang. Katulad ng Ulysses. Yung bigla na lang, yung mga umiiyak na lang, yung pinagpaguran noon ng mahabang panahon, isang idlap lang. Nawala. Ganyan ang pagdating ng Panginoon. Mabibigla ka na lang. Kaya, kahit na anong oras, kahit na anong panahon, kahit na anong sitwasyon, kahit na saang lugar, maghanda ka. Kasi hindi mo alam kung kailan. Hindi po ba? O tama na po Ito mga kailangan. Ako rin po, sinesermon ko rin ang sarili ko. Kung ako'y maging karapat-dapat, ako pa naman mamumuno sa inyo. Ito po yung synthesis, buod. Kasi haharap tayo sa Kanya. Ngayon, bukas, hindi ko alam kung kailan, pero maging haharap tayo. Nagtutulahan na po ako, mabuti! Tanggal ang makati. Gumaling kuliti. Kagat ng putakti. Huwag naman sa binti. Huwag ka nang gumanti. Iwas sa paghati. Walang dalamhati. Wala ring pighati. Diyos ng luwalhati. Lipad kalapati, sa Kanya bumati, at italumpati, laging nakangiti, mundo nati, munti, kaloobay puti, tapat at mabuti. Salamat po. Salamat muli. Mabuti. Espelengin natin ang mabuti. Ewan ko kung naririnig ito sa mga sumusubaybay sa live streaming. Mabait! Pakiulit. Mabait. A. Alagaan ang dukha. Alagaan ang dukha. B. Bukas sa Diyos. Bukas sa Diyos. U. Umunlad sa grasya. Umunlad sa grasya. T. Tumulong sa kapwa. Tumulong sa kapwa. Ay, ingatan ang kaluluwa. Ingatan ang kaluluwa. Sa tulong po ni Maria, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. San Roque, wag mo kaming papabayaan. Bumababa na yung mga kaso sa pandemya, tuloy-tuloy lang. Nawa, tayong lahat, bawat isa sa atin, maging handa tayo. Panalangin natin ang isa't isa. Nawa, marinig natin, nagsasalita ang Poong Senyor sa atin, at ang maririnig natin, magaling, tapat at mabuting kaibigan. Halina, makihati ka sa aking kagalakan. Yan ang dasal natin para sa isa't isa. Amen! Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Ang ating tutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at mapagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng bayan at hindi ng iilang tao na naghahangad ng pagmamalabis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng pang-aapi at walang katarungan, makamit nawa nila ang ipinaglalabang kalayaan at hustisya laban sa pang-aabuso ng mga mapagsamantala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, magamit nawa natin ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mapaglingkuran ang ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang mga pangangailangan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan sa Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Kung puso naming hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong ibigay upang lahat ay kupkupin.
kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mo magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mga pumanaw. Pagdasal po natin, lalong-lalo na sa buwan ng Nobyembre, ang lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya, gayon din mga sumakabilang buhay dahil sa mga namatay dahil sa bagyong Rolly, bagyong Ulysses. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalan sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nagkakagaling na utos,
At turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng banal sa paraiso na nagtagumpay laban sa tukso, si Kristo'y nasa kanilang puso. Alleluia. Birheng Maria, puspos ng grasya, kanyang ay laging biyaya. Ang kanyang anak ay ating sasaya. Alleluia, Alleluia. Mga apostol, sila'y pinili, inihandog ang buong sarili kay Jesus, silang nananatili. Alleluia, Alleluia. Ebanghelistang silang sumulat ng
siwalat, pagmamahal ay naipamulat. Alleluia, Alleluia. Silang martir may dugong inaalay, sakripisyo ang kanilang tulay. Kay Jesus na siyang umalalay. Alleluia, Alleluia. Silang dalaga ng kalinisan, pagkadalisay matutuklasan sa Panginoon, siyang kaligtasan. Alleluia, Alleluia. Nangangasiwa ang nag-alaga, mga pumastol na matiyaga, tulad ni Jesus na siyang halaga. Alleluia, Alleluia. Tagapagtatag na mamanata, mga konpesor, mga propeta, sa kalangitan ang Diyos makikita. Alleluia, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay Alay Kapwa Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para suportahan ang mga kapatid nating naapektuhan ng mga kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala, pakihanda ang contact tracing na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat
Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako nila no sa binyag na ikaw lang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Tumutugon po tayo sa mga kahilingan ng ating mga kakilala malapit sa simbahan na naapektuhan ng bagyong Ulysses. At pupunta po tayo mamaya sa kanila. Salamat. Mahaba po ito. Kasi marami nagbigay. Donasyon nyo, kahapon lang. 2 kahon used cloth, 1 kahon 100 pieces embutido, 2 kahon used cloth dress, 3 sako 50 kilos each kaban rice, 1 sako 25 kilos kaban rice, 25 na sako 25 kilos each rice, 6 na kahon face shield, 2 sako 25 kilos kaban rice, 1 kahon ng noodles, 1 kahon ng sardinas, 1 kahon ng corned beef, 2 sako 50 kilos kaban rice, 1 plastic bag, kalahating kahon ng sayote, 1 kahon ng ampalaya, 1 sako kaban rice, 25 kilos, 2 kahon ng noodles, 1 kahon ng langgunisa, 1 kahon ng hotdog, 1 kahon ng biskwit, 2 plastic tinapay, 2 plastic used cloth, 2 plastic food pack, 6 na kahon mineral water, 1 kahon Unipack sardines, 1 kahon chicken mami, 1 kahon Lucky Me bulalo, 8 kahon noodles. At gusto ko pong ulitin ito. Inulat ko kahapon kasi nung mismong araw ng Ulysses,
Hindi ba madaling araw at saka umaga? Nung hapon at nung gabi, may mga nag-volunteer. Mahigit 10 komunidad ang pinuntahan natin. Ito po yun, ha? 170 packs, Risen Christ Parish dito sa Smoky Mountain, Tondo, Manila. 425 packs San Pablo Apostol Parish, Tondo, Manila. 10 packs Street Dweller sa Hidalgo Street dito. 50 packs Santo Niño de Tondo, Tondo, Manila. 65 packs San Jose Manggagawa, Tondo, Manila. 120 packs St. Joseph the Worker Parish sa Palanan, Makati. 60 packs Nuestra Señora de Guia Parish sa Ermita at pumunta rin tayo sa San Andres. 70 packs San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong. Dito sa Baseco Compound, 1,290 packs. At 1,500 packs sa Antipolo, Taytay, Angono, San Mateo, Cainta, Binangonan, Rizal, at 240 pagbalik. Malayo yon sa Rizal. At pagbalik natin, 240 na street dwellers dito malapit sa Quiapo Church. Ang grand total dito mismong araw, ha? Mamaya pupunta pa tayo sa mga balagay na naapektuhan. Yung araw mismo ng Ulysses, 4,000 families. Saan ang galing yan? Sa inyo? Sa inyo po yan. Ha? Sa inyo po yan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Bahala na pong gumanti ang poong Senyor sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.